Ito ulit, Yamaha R1 na PMS. Ito, medyo maraming beses na rin tong nakakapunta dito, no? Kasi medyo marami na tayong ginawa dyan. Kaya schedule naman siya for PMS. Actually wala pa siyang proper na scheduling. Papakita ko lang yung ginagawa kong ano. Baka may mapaibig sa inyo gumawa ng mga ganito lang. Sensya na kayo, wala pa akong ano eh. Yung laptop ko kasi may guts dito sa shop eh. Kaya nagsusulat na lang muna ako. Ayan. PMS, carburetor, check natin carburetor, air brakes. Siyempre PMS eh, diba? Oil pan, kailangan talaga ubaran yung oil pan para makita ko kung may mga issue na ba, tsaka strainer. Front and rear wheel bearing, siyempre key post bearings, charging, oil and filter, coolant, tsaka electrics. Kung gumagana pa ba yung mga electrics natin dyan, may mga pundi na ba o kaya may mga hindi na gumagana ng switch. Tsaka pinaka-importante sa PMS, siyempre mga tornilyo. Yung kadalasan kahit sa mga building, di ba, mga building maintenance natin dyan, sigurado ako yung mga engineer natin dyan nakasama natin, yun yung ano eh, number 1 nila sa PMS, yun yung paghihigpit ng mga tornilyo. Tsaka pagpunas-punas mga ganito yan. Mga simpleng bagay lang na akala natin na kumaga hindi masyadong nabibigyan ng pansin, hindi nahihigpitan, tapos bigla na lang mahuhulog. Meron akong napanood na tanggal to. High speed na tanggal yan. Kumawala yung brake lever. High speed yun. Pure ano yan, pure maintenance. Ito mga to, nagbuluwagan. Kasi nagbabibrate yan. Kasi mga switch natin dyan. Yung neutral switch yan. Yung sensor switch yun. Mechanical switch yun. May spring, may tension sa loob. Mechanically operated. Tapos ito ginawa niya na lang. Naglilik na yan eh. Kasi ang issue na ito, noon pa nagbo-blow by na. So meron na siyang blow by na medyo malakas. Kaya ayun, due na rin to para sa sa overhauling. Papalit ng mga piston rings ngayon. Okay. Kaya kung ano lang yung pwede nating i-prevent lang muna natin. Pagka-wear ng mga kung ano dito, lalo mga preno. Lalo ngayon, nag-uulan-ulan. Signal light. Lalo, fairings, pag fully paired tayo, di ba? Mga kakalugan yung mga tornilyo na yan. Kaya tulad yan, wala na yung tornilyo. Ganyan lang. Kaya mga gusto mag-PMS sa bahay-bahay nila, di ba? Pwede nila sundan yung gano'n eh. Gawa lang sila ng lista kung ano yung kailangang higpitan, kailangan i-check, diba? Kung wala kayong oras, yun, dadalhin nyo sa shop, siyempre. Ito ba yung mga ano dyan, gauge, yung mga electrics, side mirror, kung makakalog-kalog na, diba? Kaya kung makakalog-kalog yan. Kaya tulad ng sinasabi ko kanina, yung mga tornilyo napaka-importante sa doon PMS. O, tignan ito. Hindi ko pa ginagalaw yan Hindi ko pa ginagalaw. Lumuwag. Kaya nagpi-PMS. Luwag po, tsa. Check pa natin yung iba pa. Siyempre. So ito, ginagawa ko, kinakalas ko muna yung preno. Tapos ako siya kakalugin para malaman ko kung mayroong kalugin bearing. Ito nga, meron nga. Siyempre hindi nyo makikita, mararamdaman yun kung makakalugin bearing. Mamaya tatanggalin ko yung gulong para makita yung yung kondisyon ng bearing, kakalugin ko siya. Huwag nyo yung kakalugin na nandito yung caliper kasi nakasabit yun. Siyempre hindi nyo makalug maigi na yung gulong lang. Ito pa Hey! Aluwag ang podya. Ayun, ito nga may problema yung mahal na bearing yung nasira. Mahal pa naman ito. Halit talaga. Ito, yung harapan, goodies pa. Wala pang alog.
So ito, ganito yung ginagawa ko sa brake overhaul, no? Kailangan tanggalin lahat ng piston, eh. Kasi kaya nga i-overhaul, tatanggalin lahat, pati yung mga o-ring dyan. Medyo mahirap yun, medyo mahirap na proseso. Kasi ito, pwede mong matanggal kasi mayroon namang takip to, tapos tulak mo lang. Ito ang mahirap, nasa ilalim. Natanggal naman lahat. Hindi ko na mapakita kung paano, hindi ko na pinakita kung paano ko tinanggal, no? Ayun, yung itsura ng langis, eh. Kaya kailangan i-overhaul, eh. Hindi ubra yung nakikita natin sa mga reels na tinanggal lang yung ay yung brake pad, tapos binrush tapos palit ng bagong brake pad. Hindi ubra yung ganun, eh, kasi nga yung mga dumi nandun sa loob. Ito, nung tinanggal ko to, may mga putik-putik dito, eh. Mga putik-putik yung talsikan na lang nung pinrest ko na yung yung mga piston. Medyo mahirap na proseso, kailangan nyo ng special tool para dyan. Ayan, putik. So ito yung rear caliper. Ayan, nalinisan ko na. Ayan, pwede na buuin. Yung iba siguro di ko na ma-videoan, yung mga harapan. So, medyo matrabaho yung pag-video. Pero yan, kita naman nakalas na lahat, eh. Tatanggalin ko lang yung mga goma niyan. Kasi isa-isa ko lang siya ginagawa para hindi magpalit-palit. Yan, tuloy niya, unahin ko po. Nangyayari pagka hindi na agapan, eh, oh. Uy, diyan lang natin to bago natin baklasin. Ang dangis, ano? Silipin natin ito loob kung whoop, hati, kabila, whoop, ganun din, ano? Hati, lipat sa akin. Uy, lin yung isa. Ito, hati din, oh. Maganda yung isa, oh. Kaliwa. Bali, papalitan naman ng valve seal yan. Tsaka piston rings. Ito, ano rin? Ganyan, parang din yan, ah. Kulay white. Langis, no? Sa akin walang ganito, eh. Walang ganito. Safety video lang. Dirty, ah. Nagkaroon pa ng problema, putik, yung thread nitong magnet nasira. Sira na siya, kaya sinira niya yung threader, ay yung pang tanggal ko. Sinira niya yung pantanggal ko, putya. Eto, ayos talaga. Bad trip. Itong dilim. Wala na, putya. Subukan ko ngayon, weldingan na lang to. Kaso masisira yung magnet nito kasi may initan, eh. Baka masira yung magnet. Weldingan ko na lang dyan. Na talaga.
Bad trip. Hira eh. So, epektong hanip na ginawa kong welding na to. Gagawin ko, welding ako ng 3 naman. Ito, dito. Yan, 3 nut dito. Saka dito. Nakikita nyo ba? Yan, 3 yan. Tapos gagamit ako ng matindihang puller na taragis na hirap ang puja. Kailangan cutting ko ulit to eh, para makuha yung ano, yung shafting o yung crankshaft. Doon ko itutuko dyan. Successful ang putik. Buset. Ito, nagiba din putik. Yun lang yung pumigil sa amin na gibain to. Pakita ko na yung setup na ito. Yung China bearings, ganyan din itsura niyan. Ito, original bearings ko to. Lang. Yan din yung gas-gas ng China bearings. Kaya sa akin okay na rin. Okay naman, wala naman naging problema yung sa akin. Yun nga. Yun dun lang sa may ano, sa may stator, mali yung tornilyo ko. Kaya pala umiinit dito sa pad na to. Tapos binira ko ng sagad. Yun lang yung nagproblema, hindi ito. Tapos yung goodies naman lahat ng bearings ganyan itsura. Palitan ko ulit siguro. Malinisin lang. Pero marami naman siyang binigay na ganito, kaya papalitan ko na. Video ko lang yung setup. Linisin kasi ito, kaya kailangan ko ba rin. Tapos bukod dun, kailangan din tong palitan ng piston rings. Yun yung dahilan kung bakit biniyak to. Palitan piston rings. Kailangan kasing biyakin kasi yung block niya kasama dito sa crankcase. So mauna mo ba rin yun, yung piston kasama yung Conrad. Ang labas niya papunta dun. Sa kanya lang mahugot to. So ito yung itsura ng mga piston rings niya. Tanggal ko na, medyo masigip nga, medyo naninikit na. Yan yung itsura ng piston. Alright, number ano, number 2. Ito mag-focus na naman. Marami yata yung lens ko. Ito yung iba pang mga pistons. Ba't ba ganito to? Madumi yata yung lens ko. Nagkip eh. Kaya pala nagbo-global. Tsaka matagal na siguro to hindi pa na napalitan ng piston ring. Normal yun na nagbo-global na yung ganyan. Ito na, piston rings na genuine. Alright, good shit ah, good shit. Sa mata taban. Ready na to, pwede na isampa eh. Kaso to kailangan pa asikasuhin po. Very bad ah. Putik, hirap balatan putik, ang daming matitigas. Hanip na yan. Pwede nang pinturahan. Dok, dati ako. Ang bawat biya.
So ito, na-assemble ko na yung clutch. Ina-assemble. Ito nga pala, lahat ng friction ay ng steel plate, puro may ano eh. Ay bakas na ng pagkasunog. Palitin na itong mga to. Pati yung clutch lining. Pa-orderin ko na lang yung may-ari na ito. Para next na service siguro sa change oil, pwede nang palitan to. Alright. So, ito naman yung magnet o yung magneto. Pinalitan ko ng may mga kalakalawang na. Pero sa labas lang naman yan. Sa loob malinis naman, makinis. Tapos ito, maayos yung thread. Yan. Bar niya. Pero pwede yata pinturahan to kasi may mga gumagawa nito. Malinis naman to. Pinturahan ko kaya to. Para hindi pangit. No? Merong 1 day old. Ito nakasilant. Silant. Parang o-ring na kayo silant. Papalitan natin ng Byton. Hanip. Ayop. Kahit naman yung ano. Ayan, repair ko na lang to. Galing underboots na. Bagong orange, alright. Tingin mo mga yun. Binugahan ko lang pintura para hindi naman pangit. So ito na nga yung carb ng ano ng R1. Mukha namang malinis pa siya. Yan talaga naging problema ito, blow by. PMS lang tayo, napunta tayo sa babaan ng makina eh. Wala eh, blow by na kasi. Tsaka dati na nakaschedule to. Na-cancel lang nang na-cancel kasi ang daming ginagawa dito. Kaya ngayon, tutuluyan na natin na tapusin, putik. Ayan, nakakabit na yung mga piston ring na bago, valve seal na, lapping na. Nakaset na yung makina, ito na lang, carb. Putik. Pagod, hanip. So ito yung critical sa pag-leak test. Pagka hinipan lang, minsan hindi mo papansin kasi sobrang liit ng leak. So mayroon pala dito. So na pagka meron na o-ring. Kailangan pag-iwalayin pa ulit. Busit. So ito yung kailangan palitan. Yung mga o-rings. So ito, wala akong nabili eh, putik. Umulan eh. Kaya mamaya na yan. Taragis na. So nirepair ko na lang muna, nilagyan epoxy yung mga gas-gas. Yung dito banda, di ko malagyan, baka ma-damage. Good shit. Sa kabila. Oh yeah. Good shit ah. Yung headers hindi ko malinis, ang hirap tanggalin, putik. Kinonvert lang pala yung starter ang putik. Kaya ito problema na yun. Buset. Binutasan. Hanip talaga.
Ito, magpapasko na, putik. Yan, nakakuha ako ng starter. Galing kala Noriel. Boss Noriel. Yan. Ito, pares nung sa akin, ganito. Pero nakalagay dito, FCA 1000 yata. Pero yung sinilip ko yung sa akin, ganito nakalagay. Ang same naman. Nakalasin ko lang para makita yung carbon assembly. Baka kasi kailangang ipalitan o servisan. Alright. Layo dito sa nakakabit sa kanya. Ito na. Medyo maliit to. Tsaka yun nga, duda ako kasi binutas to. Mahal pa naman binayad dito. So ito, nakabili rin ng Byton O-rings para dito sa hanip na. Tayo na, init, traffic, busit. Inis, no? Tulungan ng langis, eh. May nagka-grinder sa loob ng shop. Otek. Ito sa airpot, eh. Hindi ko lang pala nakabit tong kulay white thread. Kaya pala nag-error ano siya, eh. Oop. Nabusan akong gas kanina. Pumapalo to ng 7, tapos bibitaw. 7 bibitaw. Yung pala sa exhaust motor. Ayun, okay na. Medyo totono ko na lang kasi medyo may cut, eh. Saka to, tumutunog yung sa tambucho, putik. Tumutunog sa tambucho, ang wala. Kaya yan. Medyo matama sa tambucho. Likot, eh. Tono ko pa. Napandar ko lang kasi kapainitin ko muna yung makina, eh. Kakapintura lang na ito, eh. Makikita ka pa nagbibihis. Ito, konti na lang. Yung preno na lang sa likod, di ko pa may kabit kasi kailangan ayusin yung spacer nung ano, eh, nung gulong. Kasi ito, hindi siya maigpitan. Pag hinigpitan mo to, ayaw nang umikot ng maayos nito. Naiipit na siya. Kaya ano, titrahin ko pa yung spacer. Pero okay naman na ako dito. Umaandar na itono na rin. Kakarga na lang ulit ng fresh gas. Tapos road test na, putik. Mukhang goodies na to, eh. Tsaka monitor namin, nagsindi na yung pan. Nagsindi siya ng 105 yata. Tapos namatay siya ng 100 yata. Ano, 100. Tapos bababa siya ng mga 98. Tapos makitulit ng 104, 105.
Road test na lang to.